Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sink in ulit. Alright. Woo! Huwag ka muna. Green ka lang muna. Green ka lang. Yes, thank you. Yan mga parts, good day. Another day. Another life. At maulan ulit. Same time, same channel, same way. Today is July 21 yata. 21 ngayon mga parts. 21 na maulan pa rin. Kahapon lang nakatikim na medyo maganda-gandang panahon. Kahit medyo madilim, hindi maulan. Yes, umabot tayo. So ayun mga parts, usap ulit tayo kung ano man pwedeng mapag-usapan ngayon. Isa sa magandang mapag-usapan ngayon, since na tag-ulan, since na tag-ulan mga parts, ang dami na naman nagsisipaglabasan na sinasabi nilang water repellent kuno, yung spray sa visor, side mirror. Ano ba? Para kumita na naman sila ng pera. Ganun pa. Pwede, no? Pwede. So, kasi yung nabili kong water repellent nga para sana sa helmet. Yan. Epektibo lang siya. Dito sa side mirror talaga mga parts masasabi ko. Pero sa visor, o dito sa visor ng aking helmet, di talaga siya umi-epekto eh. Bakit kaya? Ha? Siguro dahil magkaiba yung plastic sa salamin. Salamin mas smooth yung niya, yung surface niya, tama ba? Surface. Compare sa visor, sabi natin smooth din naman ng visor. Pero isa sa nakikita akong dahilan kung bakit walang kakwenta-kwenta yung water repellent na yun pagdating sa visor. Nasubukan ka dati yung sa Kobe. Gumastos pa ako ng anti-pag saka pangalanan natin, hindi naman tayo kilala. Epektibo yan pag malinis ang tubig na tumatama sa visor mo. Sigurado yan. Maski yung ginagamit ko ngayon, yan, umuulan na naman, epektibo siya pag malinis yung tubig na tumatama sa akin o tumatama sa visor. Pero pag once na city drive ka na, kita mo naman yung kita mo yung mga demo nila sa mga video, di ba? Pupunasan, di ba? Apply ng kung ano mang i-apply diyan na water repellent ko, no. Although yung epektibo naman kasi makita mo sa demo eh. Talagang mabubudol ka, talagang napakaganda nilang demo no? I-spray yan, mga ganon. Tapos spray, linisan, pag nalinisan, mag-a-apply na naman ang kung ano mga apply, tapos ayun, goods na, di ba? Ang ganda tingnan kasi talagang masabi natin na makita mo sa video na epektibo ikaw naman, tayo naman, ako rin. Try ko rin, kami nga ba, ang ganda no? Di na ako mahirapan magpunas-punas sa visor ko na para makita ko lang yung dinadaanan ko o hindi magpapag, di ba? Pero pag sa actual, yan, may mga buha-buhangin, sama ng mga acid rain ko, no? Abay, hindi talaga may epekto eh. That's why, skip pa na din. Mali pala ako ng pwesto. Bakit ng pwesto ko? Tulad yan, nagpapag sa akin, tapos moist yung sa visor pero yung sa side mirror, ayan ganyan, kita nyo ganyan lang siya kasi ang patak na lang pag ganun lang, pero pag tumatakbo ka yung dumi dito banda lang yan, pag sinipe kong ganyan suabe diba? Dito na sa kabila, pag sinipe ko suabe siya, epektibo siya sa side mirror o sa glass. Ewan ko lang sa glass ng mga sasakyan. Pero sa visor, hindi ko talaga nakitaan na epektibo.
Ayan o, wala talaga, hindi siya may epekto sa aking visor. Talagang ano, pero dito sa action cam, epektibo siya. Pag sinipe ko ng ganyan, malinaw siya talaga eh. At pumatak na naman ang ulan. Dito okay naman dito pag hindi ka nakakapote. At nakasanayan ko ng dumaan dito kasi ewan ko, sa EDSA kasi ano eh tayo mong kalaban eh, lalaki ng mga sakyan, mga bus, ayan, mga truck. Siyempre motor hindi nawawala kahit saan yan, may motor pero lang sa tubig, no, yung mga pangdagat. Pero kung masabi ko maganda sa side mirror yung ginagamit ko, at least dun man lang umepekto sa side mirror. Kasi minsan alam nyo naman pag sa side mirror, pag isa rin yun eh, hindi natin nakikita yung likuran dahil malabo o nagpapag, nagmo-moist, ano man. Yung side mirror naging okay oh. Kahit ganyan yung ano ng tubig, makakita pa ng malinaw, hindi siya yung talagang namumuo, nag-i-stay kahit hawiin mo. Mapatakan ka ng tubig yan, yung sa skyway ba yan, yung sa taas, mapatakan ka ng tubig yan, sigurado madumi yan. Bakit kaya ng pwesto kung usok itong sasakyan na sa harapan ko? Layo tayo konti, yan. May diesel. Ito din sabi ko kayo na, yung mga talsik, di ba? Yung ampiasaw. Mga talsik na, yan, mga parang galing din sa baba, galing sa semento. Talagang hindi talaga epekto sa visor. Siyempre, pag napunta yan sa visor mo, hahawiin mo ngayon. So yung nilagay nating, sabi nating anti-pag o anti ano, diba, yung liquid, siyempre mawawala yan. Dudum na yan. Acid rain, wala eh. Kaya talaga kami namang pwedeng gawin, kasabunin mo, Vaseline, yun, para mas effective pa nga yun eh. Try nyo rin pala mga parts yung shaving cream, yung cream para pag mag-aahit ka. Try ko rin yan, okay din yun kaysa yung sa mga ganito. Try ko nga ulit mamaya eh, yung gagamitin ko para di mahirap, lalo pag madilim. Kahit maliwanag naman sa dinadaanan mo, malinaw, basta malabo ang iyong visor, wala eh, nga ka talaga. Magbabagal ka sa takbo eh. At may part pala dito na ano, na bumabaha. Metal plate. Dun banda, malapit sa Terminal 3. Ano yan? Batman. Ayan mga parts sinasabi ko sa inyo, diba? Itim, halos itim lahat. Ang kita lang sa'yo yung tail light. Yung sa last na usapan natin about dyan, tail light lang ang kita sa'yo. Ano ba ito? Pinapagaw ba nila? Nag-go sila eh. Go, naka red light eh, pero nagpapagaw sila. At may mga bigla-biglang tumatawid. Talaga, that's life. Tawid lang. Bagal naman takbo namin. Okay talaga yung ganito, no? Yung magsising in lang ako ng boses, yun. Kasi hindi pwedeng patagalin. Pag once na pinatagal mo yung video eh, masyadong mahaba yung ikakat mo eh. Kaysa yung mag-ano ako ng mic adapter, tapos grabe pa wind noise. Grabe pa wind noise eh, pag pangit tong mic. Ito kahit pa paano, hindi man ganun kaganda ka quality yung boses, pero wala siyang wind noise na kakairitahan. Mas kakairitahan. Wala rin siyang ano, rock sounds yung, o pop sounds na pag tumatakbo na ako ng 60 plus. Yung alam, tsatsagayin mo talaga sa pag-i-edit. Talaga eh, lahat naman dito tsatsagayin mo eh. Lahat ng bagay na ginagawa natin tsatsagayin. Yun. Balik tayo dun sa water repellent mga parts, no? Commercial lang yung mga pinagsasabi ko kanina. Baga, usap lang kahit ano. Sa water repellent, hindi ko naman masasuggest sa inyo kasi saan ako bumili.
Kasi magandang, ang sa akin, mas gusto ko yung epektibo talaga maski sa visor. Sa akin nga eh, ang visor ko ngayon eh, bakil-bakil. Bakil-bakil siya kasi hindi naman epektibo yung, akala mo tinubuhan ng tagyawat na bilog-bilog eh. Mahirap din magsabi minsan ng mga produkto na hindi naman talaga epektibo. Dami ngayon sa Shopee. At karamihan ng mga ginagamit ko, nabili ko lang din sa Shopee. Riding gloves ko, itong jacket o raincoat, Shopee lang to mga parts. Para i-deliver na lang sa bahay. Tapos nabili ko sa Shopee. Ito yung suit kong sapatos. Ito mga parts yan, Shopee lang din to. Hindi naman ako asa na matibay ito kasi talagang 100 plus lang ang bili ko eh. Ayan na mag-start. Ano yan eh, yung Raider ayan na mag-start. Ang problema niyan mga part, yung sa may spark plug sa harapan kasi ng sa may fender, natatalsikan lalo na kung wala kang fender extension sa Raider. Nasubukan ko na, experience ko na rin kasi yun eh. Di ayaw mag-start, tas pumuputok-putok. Yun ang mahirap pag wala ka rin alam talaga sa motor eh. Kaya ako simulat sa pula nagkamotor ako. Ako mga parts, inalam ko na yung mga bagay na dapat kong gawin pagdating sa motor. Kasi hindi ko man 100% alam talaga. At least may basic ka talagang alam pagdating sa motor. Yung sa Raider na yung kaganina nakita ko, tinapat siya. Sigurado 100% napasukan ng tubig yung or hindi nakaka-exit yung tubig. Kasi may butas yun sa may exhaust eh. Sa may exhaust, malapit sa may exhaust, sa may pinaka-block niya. Malapit sa may taas lang ng konti ng block. Meron dun eh, maliit na butas kung kasi lumalabas yung mga tubig na nakokolek galing sa head. Tapos tawag dun, sa spark plug. Pag napuno ng tubig yun, ganoon talaga, magpuputok-putok talaga yung pag tumatakbo ka tapos mamamatay. Ganun lang yun eh. Ano pa yung mga na-experience ko sa naman, ano bang motor yun? Yung sa Fury, sa tropa akong naka-Fury, nagpakarwash lang. Nakita namin umalis eh, sabi papakarwash daw eh. Ano yun mga parts nagpakarwash lang yun. Tapos pag uwi, tulak-tulak na yung motor. Eh yung motor niya, marami yung tagas mga parts yung motor nun. Daming tagas ng motor nun. Sa mga tapid o-ring niya. Intake sa kayo sa daming tagas nun. Pinatingin daw niya sa sa mekaniko, malapit na sa may pinagkarwashan niya. Pinatingin niya. Ang sabi daw, sa top overhaul. Kasi puro tagas na nga daw. Ganon. Pero sabi ko, umalis ka dito ng tumatakbo. Hindi yan doon ang problema. May ibang problemang pinanggagaling. Bakit ayaw mag-start? Puputok-putok eh, yung pipe niya. Sabi ko, tingnan ko. Tapos, yung una kong ginawa, since na alam ko naman ang issue ng mga ganong motor, tinanggal ko yung spark plug cap. Hinugot niya, nagulat siya eh. Natatanggal pala yan, yung mismong spark plug cap. Hinugot ko. Tapos pinunasan ko. Pero yung yung spark plug na iwan dun mismo sa sa pinaka head. Tapos pinunasan ko, tapos ayun, in-start ko na, kickstart, andar agad. Papatingin siya sa akin eh. Hindi niya kasi alam na kumakaligot na ako. Hindi man ako mekaniko, pero kumakaligot na ako ng motor.
Di man ako ganun kagaling katulad ng mga ano, at least may alam tayong basic, di ba? Yun lang naman yun eh. Yan, madalas tuloy nakataas yung visor ko kasi yung aking visor ay para mo tinubukan ng tagyaw. Nasa inyo na lang mga parts kung maniniwala kayo. O, pwede naman mag-try din kayo. Ayan, gumastos kayo ng mga 100 plus, 200 plus. Kung epektibo yung water repellent para sa visor. Teka, tingnan nyo mga parts. Oh. Ito yung side mirror ko, tingnan nyo, malinis. O yan, side mirror, di ba? Malinis yung side mirror. Pero pagdating dito sa akin, oh, kita nyo, yan. Kita nyo yung visor ko. Yan, oh. Ano siya? Oh. Bakil-bakil. Sa online pala mga parts, pinagbebenta din ng mga ano, anti-pag. Yung nilalagay sa loob ng visor. Hindi ako bibili ng anti-pag na yun, mga birds. Kasi pag nagpapag naman ng visor, ang ginagawa ko dyan, iaangat ko lang, bubuksan ko lang yung ano eh, yung visor. At least mga ganun oh, bukas sa pinaka-visor mo. Pag nakababa, wala na yung pag na yan eh. Pangit oh, tino yung visor mo mga birds oh. Pangit. Kabila, ganun din. Pero yung side mirror ko, malinaw, may mangilan-ngilan na palam mo kagyan, pero malinaw siya. Saka hindi siya nagpapag kahit malamig. Di ba may mga side mirror na nagpapag? Ayan na, babagsak na naman ang ulan ito, sigurado maya maya. Pero okay lang, naka full gear na tayo para sa ulan. Mahina ulan talaga ako pag maulan eh. Hanggang 50, 60 lang takbuhan ko dito. Hindi ako sumasagad. At ang kapit pala ng gulong ko, yung med seller, kapit pala nito. So, buhat nang bumili ako nito, hindi ko lang kung ilang buwan na nakakalipas eh. Pag sa mga ito, itong mga tawag to, yung mga guhit-guhit o yung mga lane, hindi ko maramdaman, nag-i-slide siya. Makapit siya. Ayun o dito, kapit siya. Dito tumitingin. Yan sa mga ito, mga painted na ano, salamin. Ay, salamin. Ano ba yung guhit sa daanan? Ano siya, makapit siya mga parts. Yung mga guhit-guhit sa daanan. Uy, naka-green. Swerte. Yan o dito. Oh. Kasi dati yung gamit kong gulong, yung budget meal, sa mga ito, sa mga dilaw, sa mga puti na ganito, pag dinadaan ko yun, dumudulas siya. Yan na, madilim na naman. Sigurado mo ulan na naman ito. So ayan mga boys, hanggang dito na lang ulit at medyo mahaba-haba na ang usapan natin. Nasa inyo na lang kung magta-try kayo ng mga kung ano man nabibili natin sa Shopee. Kasi ako ganun din eh, nagtatry lang din. Pero pag once na nakasubukan ko na yung ibang hindi na epektibo, lalo na yung mga ibang may pangalan na dito sa atin, hindi na ako nagtatry talaga. Para sa akin, nilaloko na lang ako ng produkto kung anong may produkto yung mga yun. Sa social media natin ganun eh, kaya nang epektuhan dun eh. So ayun lang siguro for today mga pards, at ingat-ingat, maulan pa rin sa mga oras na to. So ayun lang for today, salamat. Abante kuya, abante. Oh, sa bike lane ako dumadaan, no. Alam nyo bakit? May nakalagay naman, no. Share the road.